Mga senador, hindi naman lahat, mga DDS o pro Duterte o hindi man, anumang sektor ng ating lipunan. Isa po sa mga kilalang abogado, lawyer, professor, si Attorney Mel Santamaria. Pakinggan po ninyo itong magandang kanyang paliwanag sa interview ng Bilyonaryo News Channel. Thank you sa Bilyonaryo, kahit bagong network ito, pero nakikipagsabayan na rin po sa mga balitaan. Eto, pakinggan po ninyo itong paliwanag ni Attorney Professor Santamaria. Impeachment complaint. Dalawa ang katanungan na dapat sagutin. Tandaan natin, ang articles of impeachment ay inihain na noong February 5, 2025. Nag-attach na ang jurisdiction. So ang mga tanong, una, ang tatanong ng mga senador dapat, nangyari ba o ginampanan ba, nagawa ba ang mga paratang na sinasabing ginawa ni VP Sara? Nangyari ba? Nag-e-exist ba? Yan ang unang tanong. Ang pangalawang tanong, kung nangyari nga, humahantong ba ito sa impeachable offense na sinasabi ng konstitusyon? Kung ang sagot sa una ay hindi nangyari, basura na yan. Pero kung ang sagot sa una ay oo, nangyari. So ang susunod na tanong, impeachable offense ba ito? At kung ang sagot ay oo, convicted. So, titignan natin yung mga parameters na yon. Hindi ka agad-agad pwedeng ibasura ang inihain ng articles of impeachment. Dapat magkaroon ng paglilitis at paghahatol. Kasi sabi ng ating konstitusyon, ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat gampanan nila yung mga trabaho o tungkulin na iyan bago sila magbasura. Tandaan natin, Pinky, basta sinabi mong to try and decide. To try. Magsusuri ng ebidensya, titignan ng mga testimonya, titignan ng mga koneksyon ito. At pag-decide, ighatol. Kung may ebidensya, convict. Kung walang ebidensya, acquit. Yun po So, ang yan attorney, mangyayari. yun po yung talagang nakasaad sa 1987 Constitution na ilang beses na po Correct. pinag-uusapan, Oo, Article pinagtatanungan 11, talaga. Section 4, Section 5, Section 6 ng 1987 Constitution. Ito po ang Section nangyayari po 17. ngayon sa Senado, meron pong, alam niyo naman po ito, yung sinasabing draft resolution na nanggaling mismo sa opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay. Basically, ang sabi Anong po sabi kaya dito, rito ni dismiss Atty. de facto. Ibig Santamaria? sabihin, kailangan na daw i-dismiss itong kasong to dahil wala na pong oras. Dahil itinakda ang presentation of articles of impeachment ng June 11 and thereafter ang panunumpa ng mga senators bilang senator Medyo judges. yan. Ang Medyo sabi po matagal dito yan. sa draft resolution, pagdidelay o pag-aantala sa pagdinig sa kasong ito. At ngalawa, ang proseso ay nangyayari ngayon sa ating senador. Nakikita natin ang bangayan dyan. May puntong isa, may punto dito, so may due process. So yung deprivation of speedy trial, wala yon. Pwede mo nang itapon yon. Pangalawa, yung sinasabing resolution na ginawa ni Senator Bato, ultra vires yun. Walang base yun. Sapagkat hindi mo makikita sa konstitusyon na pwede silang, Ayan. by way of resolution, tanggalin na lang ang jurisdiction ng Senado sa impeachment trial. At walang base sa mismong rules nila ng impeachment, wala namang ganyan. So, ang tanong ng bayan, saan mo nakukuha ang kakayahan o kapangyarihan na gumawa ng resolution na yan? Wala naman yan sa konstitusyon. Okay, so it's wala not- naman yan sa rules ninyo. wala po sa Constitution. So, wala lahat. So, ibig sabihin, illegal. Ayan. Yan ang sinasabi ni Attorney Mel Santamaria, isang kilalang lawyer, professor. Malinaw ang linaw-linaw ng kanyang paliwanag. Hindi pwede ang resolusyon ni Senador Bato de la Rosa. Walang pinagbabasihan. At yung Senate rules, hindi rin pwede. Wala rin nakalagay sa Senate rules na resolution lang para huwag magkaroon ng trial. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na ang resolusyong ito ay bahagi lang ng pagtatakip. Baka makakalusot. Pero mabuti at matatalino ang mga Pilipino. Abogado man o hindi, hinaharang nila itong resolusyong ito kasi labag ito sa batas. Dahil layunin nga lang po ng kampo ni Bato de la Rosa at ng iba pang mga may gusto nito, pagtakpan si Sara. Huwag magkaroon ng trial, labag yan sa saligang batas.
Napakalinaw po na kahit sino, kahit vendors, kahit magtataho, kahit na manggagawa, o maging siyempre, lalo na mga profesional, ang kanilang tingin. Ang trial ay kailangan. Hindi pwedeng pagtakpan. Kaya kung saan kinuha ni Bato at ng iba pa yung kanilang draft resolution, katawa-tawa na kayo. Nang aasar na kayo. Hindi katanggap-tanggap ang inyong mga galaw kasi wala palang pinanguhugutan yan. Ultimong sa Senate rules, labag yan. Ay doon pa kaya sa saligang batas. Dati ko nang sinabi, ang Senate rules at saka draft resolution, hindi yan hindi pwedeng sapawan yan ang saligang batas. Ang saligang batas nga po ang pinakamakapangyarihang batas sa ating bansa. Yun ang dapat sundin. So alam na natin na ang nagsusulong nito kung ilan man yan, sana kakaunti dahil lumalabas, walang alam o nagpapalusot o gustong pagtakpan si Sara Duterte yung nasa likod nito. At ang identify dyan ay si Amy at si Bato. Parehong bagong senador na 6 na taon na magiging senador ulit yung mga yan dahil inihalal nyo, ibinoto nyo noong nakaraang eleksyon. So 6 na taon kayong magsisisi kung ganyan ang galaw ng mga senador na ito. Ako hindi ako magsisisi kasi hindi ko naman ibinoto yung dalawang yan. Sa totoo lang. Real talk. Hindi ko ibinoto yan kaya hindi ako magsisisi. Pero babantayan natin. Dahil senador na sila, irerespeto natin silang senador. Pero yung kanilang galaw, pagkamali, hindi natin pwedeng tanggapin. Kahit ibinoto ko pang senador, kahit na sino dyan, pag mali ang ginagawa, hindi ibig sabihin, hindi natin pag-usapan dahil ibinoto ko, hindi. Ibinoto natin o hindi, tapos na ang eleksyon. Ang kanilang gagawin, ang ating babantayan. Pag tama ang kanilang ginawa, ibinoto man o natin hindi, suportahan natin. Pero kung mali ang ginagawa, hindi naaayon sa saligang batas, hindi naaayon sa kagustuhan ng majority na Pilipino, hindi natin pwedeng palampasin yan. Ang eleksyon ay tapos na. Isang araw lang eleksyon. Nangyari noong May 12. Tapos na yon. Kahit sinong ibinoto natin, hindi ibig sabihin ibinoto nyo, mali na ang ginagawa, susuportahan nyo. Hindi po ganon. Dapat magbago na tayo. Suportado natin o hindi ang kahit na sinong politiko. Pagka nagkamali, hindi dapat kampihan. Kasi yan po ay hindi tama sa prinsipyo at paniniwala sa kung ano ang tama at mabuti sa nakakarami. Hindi pwede ang kampihan sa gobyerno. Kailangan magpakatotoo. Kailangan sumunod sa batas. Ang hindi susunod sa batas, may problema. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Lagi kong sinasabi yan dahil i-apply natin yan sa lahat ng sektor. Pribado o pampubliko. Lalo na sa gobyerno. Transparency, responsibility, accountability. Laging pinapalaala ko yan. Bilang suporta at tulong ko dun sa mga nagbubulag-bulagan, nakakalimot, o naiimpluwensyahan ng kapangyarihan at salapi. Ay nako, hindi pwede yan. Yung totoo, hindi pwedeng pagtakpan. Kahit magkaano, kahit sino ka pa. Yan ang prinsipyo ng taong bayan at ng channel na ito.